everyone. So, ang tanong, bakit imposible na magkaroon ng kaayusan sa buhay natin kung wala kay Kristo? So, ang topic natin ngayon is Logos of God. Marami sa atin hindi pa naririnig yung word of Logos. Logos is a Greek word. Bihirang marinig yun. Yung logy is archaeology, geology, biology, yan. Madalas natin naririnig yan. But yung logy na yon, yun yung pag-uusapan natin hango sa salitang logos. Logos is the Greek word for word used powerfully in John 1 verse 1 to refer to Jesus Christ. In the beginning was the word. It was the word, logos. To Jewish ears, it recalled God's created commanding speech in the Old Testament. To Greek minds, it pointed out the reasons in order to govern the universe. But John makes it clear, this Logos is a person, Jesus, who was with God and is God. He is the divine reasons behind the creations, the ultimate revelations of God, humanity. So, si Apostle 1, sinishare niya yung ebanghelyo at sumulat siya na ang tawag doon sa aklat na sinulat niya is Gospel of John. So, meron tayong Matthew, Mark, Luke, John. And lahat yon is mga evangelist na pinapahayag yung mga bagay na patungkol sa Panginoong Jesucristo, sa Gospel. Ang issue dito is kung paano mo i-communicate yung Gospel si Jesus Christ, paano mo i-share si Jesus Christ sa panahonan nila that time. Because, nung bagong nagkatawan ng tao ang Panginoong Jesucristo, then i-introduce mo sa tao na walang idea about Jesus. So, yun yung malaking questions. At yun yung nangyayari sa aklat ni John. And sabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, in the beginning was the Word. Yan. And the beginning was the Word, the Logos, and the Word was with God. And the Word was God. He was in the beginning and with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. So, sa Tagalog, sa simula ay salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay ang Diyos. Sa simula ay kasama siya. So, ganito yung introduction at yun yung salita na ni John patungkol dun sa Logos. At napaka-importante na natutunan natin to. And dito sa John, talagang in-explain niya that in the beginning, there is a Word, and the Word was made by God. So, dito ay meron tayong teaching. Ang salita ay Logos ay kasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos at ang katuruan natin is Jesus is the Logos of Diyos. So, para mas maintindihan natin at maunawaan natin, si John, ang sinulatan niya ay mixed group to. May Hudyo, may Jewish, and sila yung mga Jews dito. At may mga Gentiles, may mga hindi Jewish. So, meron silang idea kung anong ibig sabihin ng Logos. At yung mga Hudyo, ang idea nila ng Logos is matatagpuan sa Genesis chapter 1. Bakit? Kasi yung mga Hudyo, meron silang Old Testament, may Bible sila. At yung pinaka-umpisang salita sa Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And sa verse 3, and God said, let there be light, and there was light. So makatawid nilikha ang mga lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kung paano niya nilikha lahat ng bagay, at sinabi ng Diyos, nagsalita ang Diyos. So yung mga Hudyo, ang understanding nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha lahat ng bagay. Kaya sabi dito sa Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord the heavens are made,
and the starry host by the breath of His mouth. So sa pamamagitan sa salita ng Diyos, lahat ng bagay inilikha. Mga bituin, dito sa universe. Ang tanong, sino yung word na yon? That's why dito sa John chapter 1, sabi ni Apostle Juan, yung word na yon, si Jesus yon. Kaya sabi dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ni Jesus ng salita. At kung wala ang salita, yung logos, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa dito sa mundo. At maganda yung introduction niya. And yung understanding the Word of God, kagaya dun sa mga Revelation, sabi dito sa 9-13 na, Jesus is the Word of God, the Logos of God. So, yung salita ng Diyos, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nalikha ang lahat ng bagay. Dito, yung Word, uulitin natin ulit si Jesus Christ. And, sabi din dito sa first, second teaching natin, Jesus is the Logos of the Greek. Yan. Yung Word became flesh. So, the Logos became flesh. Yung Logos, sa pamamagitan ng Logos, the Word of God, all things were made, nothing was made, has been made. Yung Word of God, nagkatawang tao. Yung sinabi, inintroduce dito si Jesus at inintroduce niya sa mga Grego na meron ng understanding about Logos. At sinabi niya dun sa verse 14, yung Logos na uunawaan natin ninyo, siya si Jesus Christ. Siya yung words, siya yung Diyos na nagkatawang tao. And yung nangyayari dito sa mga verses nito is inintroduce niya si Jesus as the Logos of God. So, paano natin apply sa buhay natin, di ba? Number 1, we have to see Jesus as the agent and sustainer or organizers of our life. Minsan kasi nakikita natin si Jesus Christ the way it was written in the Old Testament, di ba? Na si Jesus nagkatawang tao, pinangako sa krus. Pero hindi natin naunawaan, there is bigger than that. The bigger picture than that. That Jesus Christ is the Word of God, the Logos of God, by whom all things were made. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lahat ay nagawa. Tignan natin, dito is, pag tinignan natin mabuti, na mapapansin natin na sabi dito, all things are made through Him, and without Him was not made, anything was made. So kung wala si Jesus Christ, walang nalikha. At sa pamamagitan ng salita ng Jesucristo, nalikha lahat ng bagay. And that's why Jesus is the agent of all creation. And at part of that, He is the organizer. Kaya makikita natin ng order, kaayusan sa mundo because of the Lord Jesus Christ. And the same goes with our Christian life. Kung wala tayo sa Panginoong Jesucristo, yung buhay natin hindi magkakaroon ng kaayusan, hindi magkakaroon ng orders, hindi magkakaroon ng organized. Magugulo yung buhay natin. That's why yung creation, habang napapalayo tayo sa Diyos, nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng chaos. At habang napapalapit naman tayo sa Diyos, nagkakaroon ng order, nagkakaroon ng kaayusan. Kaya kung gusto mo magkaroon ng ayusan ng buhay mo, kailangan bumalik ka sa organized creator ng buhay natin. At sa pamamagitan niya, all things were made. Si Jesus as the agent of organized and creations, dapat tinitignan natin siya na siya yung nagbibigay ng order, ng kaayusan sa creation natin. Maging sa buhay natin na magulo, si Jesus lang talaga ang pag-asa natin. If you want order in your life, gusto mo organize yung buhay mo, you need Jesus. Kasi pag pumasok si Jesus sa buhay mo, siya yung magiging sentro ng buhay mo, and everything else will fall into play. Magkakaayon ng kaayusan ng ating buhay. Satisfy your heart, deepest desires with God. So, yung mga Grego, they focus on God. So, that God became flesh. Yung God nagkatawang tao.
and only person who can satisfy you is Jesus Christ. Hope you learn.